Hindi umano magandang balita ang resulta ng 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey ayon yan kay Senator Sherwin Gatchalian. Dahil dito labis na nabahala ang senador sa kababaan ng literacy rate sa bansa. Nagbabalik sa kwentuhan si Dexter Ganibe. Nabahala si Senate Committee on Basic Education Chairperson Win Gatchalian sa resulta ng 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey. Sa public hearing, lumabas sa report ng Philippine Statistics Authority, 14 sa 18 mga rehiyon sa bansa ang nakapagtala ng score na mas mababa pa sa national average na 70.8%. Edad 10 hanggang 64 ang kabilang sa sinurvey ng PSA. Nanguna ang Tawi-Tawi sa 67% ng buong populasyon nito o nasa 218,000 ay functional illiterate. Ibig sabihin, hindi marunong magbasa, sumulat at mag-compute at di ito nagagamit sa pang-araw-araw na buhay. Kasunod ang Davao Occidental na mayroong 53% o 130,000 ng populasyon ang functional illiterate. Pangatlo ang Zamboanga del Sur na sinundan ng Northern Samar, Basilan, Sarangani, Western Samar, Agusan del Norte, Sultan Kudarat at Lanao del Norte. But definitely, we cannot just sit down and sleep well at night, knowingly that we have constituents who cannot read, write, and compute. We agree, Mr. Chair. Because as long as there's somebody who cannot read, write, and compute, there will be poverty in our country. So we need to break that cycle of poverty by injecting education. Ayon kay Senador Gatchalian, kailangang maipasa sa mga lokal na pamahalaan ang resulta ng survey ng PSA para makaagapay sila sa development ng mga mag-aaral sa mga lalawigang mababa ang literacy rate. May mga nakalatag namang intervention program ang DepEd at ang alternative learning system para maitaas ang functional literacy rate sa bansa. Ako si Dexter Ganibe para sa Kwentong Politiko.